Salamat sa bisita nyo. Alam nyo, nakakataba ng puso. Kasi hindi ko ini-expect na pagpupunta ka rito. Siyempre, matagal ko na ba ang na balak pumunta dito? Kaso ngayon lang sunod-sunod yung events. Nakakataba ng puso kasi isang kalingap lang pupuntahan si brother. Siyempre naman. Isa ka sa pioneer ng kalingap. Isa ka sa unang naging staff ni Kuya Bal. Naiyak ako sa tuwa kasi hindi ko na-expect na bibisitahin mo. Grabe naman. Brother Faas na paiyak nung dinalaw ni Kalingap Rab. At ano nga ba yung naging sanhi? Bakit siya nagkaroon ng cancer? Mga kasukay, mga Kalingap. So pag-uusapan po natin at alamin natin ano nga ba yung naging sanhi nito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto mga kasukay, mga Kalingap, panoorin po natin at malalaman po natin dito ano nga ba yung naging sanhi, bakit nagkaroon ng sakit itong si Brother Faas. So tara, panoorin po natin ang video na ito. Nagkaroon ka ng ganyang sakit. Anong sabi ng Dala marahil ito ng Dala marahil siguro nagtatricycle baga ako. Ay, parang nakakataba ng puso. Kasi hindi ko ini-expect na pagpupunta ka rito. Siyempre, matagal ko na ba ang na balak pumunta dito? Kaso ngayon lang sunod-sunod yung sunod-sunod yung mga gawain, mga events. Nakakataba ng puso kasi isang kalingap lang pupuntahan si brother. Siyempre naman. Isa ka sa pioneer ng kalingap. Isa ka sa unang naging staff ni Kuya Bal. So yun mga kasukay, mga Kalingap, no? Sobrang natuwa itong si Brother Faas sa pagbisita ni Kalingap Rab. Hindi niya ini-expect na bibisitahin siya. Bibisitahin siya. Kasi iniisip niya, nakalimutan na siya ng Kalingap. Never naman siya kinalimutan, no? Mga kasukay, mga Kalingap. Ito namang si Kuya Bal ay laging binabanggit itong si Brother Faas. At siya nga yung nagsusuporta dito kay Brother Faas sa bigas, no? Dinadalan siya ng bigas, sa ulam. Binibigyan po yan ni Kuya Bal, pinapadalhan ng mga kasukay, mga Kalingap. At si Kalingap Rab, si Brother Faas ay sobrang naiyak siya, no? Kasi hindi niya in-expect na bibisitahin siya ng isang Kalingap Rab. Si Kalingap Rab naman is alam niyo naman ang ugali niya, no? Ano yan? Sobrang mabait po si Kalingap Rab. Hindi niya kinakalimutan yung mga nagawa ni Brother Faas para sa kanya, no? Kaya yung pinagsamahan nila, hindi po niya yun kinakalimutan, no? Although hindi siya agad na bisita dahil sobrang busy at saka nanggaling sila ng Cebu, di ba? Saka marami siyang mga ginagawa na kaya hindi siya nabibisita. Pero ayan nga po, binisita siya ni Kalingap Rab. Kaya sobrang masaya itong si Brother Faas. Para daw nawala yung kanyang sakit, no? Natuwa talaga siya kasi marami yung bumibisita sa kanya, akala niya kinalimutan na siya, pero hindi naman po talaga siya kinakalimutan, no? At marami din pala yung nagsasabi sa kanya na iwanan mo na ang Kalingap dahil hindi ka naman nila tinutulungan, pero ang totoo niyan po, tinutulungan po talaga si Brother Faas, no? Especially si Kuya Bal. Kaya yung mga nagsasabi na yung mga iba na hindi Kalingap, na hindi daw tinutulungan si Brother Faas, ano lang yun, paninira po yun, walang katotohanan yun, dahil talagang yung pagtulong ng Kalingap ay tuloy-tuloy dito kay Brother Faas. Kasi si Brother Faas ay, yung sinabi nga ni Kuya Bal, monthly ay bibigyan niya ng allowance, kasi alam ni Kuya Bal na walang ibang tutulong dito kundi ang Kalingap, si Kuya Bal. Yung suporta talagang nandiyan, no? Para kay Brother Faas, para gusto ni Kuya Bal na gumaling itong si Brother Faas, no? So ituloy pa po natin. Alam mo, nung isang gabi nga na akala ko mamatay na ako, pilit nila akong pinapupunta sa ospital. Ang conviction ko, ipag-pray ako. Nahirapan ka daw huminga nun, ah. Oo, wala na lang tanggulan. Anong dahilan po nun? Hindi ako makahinga kasi bumabara yung lalamunan ko. Hindi na ako makahinga halos.
Rantang gulay na talaga ako, wala na ako sa sarili. Bakit bigla? Ano nag-trigger? May ginawa po ba kayo? Sumuka ako ng sumuka. Nagkumain kayo? Nag-try kayong kumain? Tas, Siyempre akong kumain. tas doon na po ano? Suka ako ng suka. After nung pagsuka ko, nanghinaan na lang ako. May lumabas ng dugo na parang kapsula. Tapos bigla akong umigalit ko, hinahabol kong hininga ko. Tapos sabi ko, Leng, mahal ko kayo. Yung mga bata, bahala ka na. Mahal na maalam ka na sa kanila? Yung time na yun? Oo. So sabi ko naman sa mga anak ko, huwag na kayong tumawag ng doktor, pray and worship na lang. So yun mga kasukay, mga kalingap, ito palang si Brother Paas ay muntika na no, na namamaalam na siya, mga kasukay, mga kalingap, dahil akala niya katapusan na niya. Pero nandyan si Lord, binigyan pa siya ng panibagong buhay, no, mga kasukay. So tingin ko itong si Brother Paas is gagaling pa yan, no. Stage 1, kailangan yung gamutan tuloy-tuloy, at saka dapat sundin yung kung ano yung mga dapat na inumin. At syempre, kasama na din po doon yung prayer, no. Marami po yung nagpipray para kay Brother Paas na sana po ay gumaling si Brother Paas dito sa kanyang sakit na pinagdadaanan sa ngayon, no. Marami na rin yung mga tumutulong. Kita niyo naman po si Kalinga Frog, no. Nagpapagawa din ng bahay ito si Brother Paas kasi gusto na nilang lumipat ng bahay. Kasi umuupan lang po sila dyan, mga kasukay, mga kalingap. At si Kalinga Frog na is nag-offer na siya na yung magpapatiles ng bahay, no, para matapos na at makalipat na po sila dyan. So, malaking tulong yun para kay Brother Paas. Siyempre, isipin din po ni Brother Paas yun dun sa pamilya niya kasi iniisip niya kapag nawala siya is saan titira yung pamilya niya. Kailangan gusto niya na tapos yung bahay niya, makalipat sila doon, no. Siyempre, positibo lang, no, Brother Paas. Nandiyan si Lord na gagabay sa iyo para gumaling ka, no. At marami yung nagpipray na sana gumaling si Brother Paas. At nandiyan naman ang kalingap, no, na nakaalalay, handang tumulong. Ayan nga, marami nga yung bumibisita kay Brother Paas, pinapalakas yung kanyang loob, no. Kita nyo naman po nung pagbisita ni Kalinga Rob, sobrang saya niya po, no. Sabi niya yung naiyak siya kasi hindi niya i-expect na bibisitahin siya ni Kalinga Rob. Kaya parang yung tingin ko kay Brother Paas, lumalakas talaga yung loob niya. Although nawawalan siya din ng pag-asa. Siyempre iniisip niya yung mga gastusin, yung mga kailangang bilhin na gamot, no. Especially yung sakit po niya, no, mga kasukay, mga kalingap. Pero dahil maraming tao yung nagpapalakas ng loob niya, nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya, is yung ano niya, yung loob niya ay talagang lumalakas, sumisigla siya, hindi niya binabaliwala niya yung sakit. Although itong sakit niya po is nakuha niya daw nung nagta-tricycle siya. Siguro nagpapalipas siya ng gutom, no, kasi syempre nagta-tricycle, kailangan makadami ka ng biyahe, no, para kumita kasi doon yung income nila sa araw-araw. So siguro yung sarili niya is hindi siya kumakain, walang laman yung sikmura. Pag sa umaga, madaling araw, aalis ng bahay, hindi niya naisip na yung ganong pangyayari, yun ang nagiging sanhi, no, gaya na nagkaroon siya ng ganyan na sakit, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya kailangan talaga alagaan din yung sarili, no. Kaya buti na lang, nandiyan ang kalingap, nandiyan si Kuya Bal, si Kalinga Frog, at lahat ng mga tumutulong, no, na nagpapaabot ng tulong dito kay Brother Paas. At lumalakas po yung kanyang loob. Sabi nga niya, parang nawala yung kanyang sakit kasi na ano siya, no, natuwa siya kasi marami pala talaga yung nagmamahal sa kanya, no. Yun, yung pampalakas ng loob po, yun ang nakakapagdulot ng magandang positibo para kay Brother Paas, no, mga kasukay, mga kalingap. So ayan, hopefully si Brother Paas is gumaling po siya. Ipag-pray po natin siya gaya ng ginagawa po ngayon ni Kuya Bal. Every night ay meron na siyang prayer, 30 minutes para kay Brother Paas. Syempre merong prayer at merong action na gagawin, no, yung pagpapagamot. Syempre kung ano yung sabihin ng doktor, dapat sundin para tuluyang gumaling itong si Brother Paas. So ayan, maraming salamat po mga kasukay, mga kalingap.
At lagi po natin suportahan lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap reactors. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!